Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Sila'y sa iyong tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 94:12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahagi rito po sa Tanikalang Lagot. Ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako ng Agusan? Bakit? May problema po ba? Papang, ang rubber production natin doon? Oo anak, may mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si Ate at Kuya Avelino ang iyong itusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ipinamamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon, baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka iyong mga katas ng rubber na nakukuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papa, kailan po ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga po bang akin ang single na motorbike na ito? Oo anak, di ba hinihingi mo sa akin iyan, kaya ibinili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Dionisio, sinusunod mo palagi ang luho ni Leona kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tsak, palagi na yung kasama ng barkada niyang mga demotor dito sa atin. Naku naman, Javencia, hayaan mo ang maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po, angkas po kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag naaksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tingnan ko lang kung iyang mukha mo ang masira sa iyong pagmamotor. Tumigil ka na, Javencia, sa iyong pagsasalita. Baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na iyan, matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagdadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo. Hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsamang mag-ama, pareho kayo ng takbo ng inyong mga utak. Si Mamang talaga super sungit, palibhasa may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talaga i-drive ng bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at matutulin ang mga kasamahan natin. Tayo na lang ang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiklaban ko sila ng pagmumotor? Itutudo ko na itong silador. Abat, humataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mong magpatakbo. Haha! Kumain kayo na alikabok! Habol! Aya! Todo gasolina na ako! Leona! Ha? Sad-sad ako sa buhanginan! Ah! Leona!
nga bang sinasabi ko? Sobrang tigas kasi ng ulo mong babae ka. Kaya ayan. Aray ko po. Pwede ba, mamang? Huwag na kayong sumigaw dito sa ospital. Napilay na nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag na kayong manisi. Aksidente iyon. Paano hindi maaksidente sa tulin mo ba namang magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya. Para bang dalawa ang buhay mo kaya yan tuloy nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin napulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Juvencia? Tigilan mo ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. O ayan ka na naman. Magsama na talaga kayong mag-ama. Parehong matigas ang ulo. Haha, kumusta na Inday Leona? Wala ka ng motor. Bali pa iyong paa at pasa ang mukha. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis na kabagan mo ako, inaalaska mo pa ako. Huwag kang mag-alala, gagaling rin ako. At makapagmamotor pa. Makikita mo, aksidente na ito, Dodong. Pero wala ka ng motor kasi bininta ni Mother ang iyong motor. Kakabatak lang kanina. Ano? Bakit ibininta ni Mamang? Motor ko iyon! Si Papa, di ba inawat si Mamang? Ha. Kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi namang si Mamang ang nasusunod? Kaya sorry ka na lang Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na makikialam. Kapag may magandang nangyari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay mamang na kaya ko mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, hayon na ang sundo natin. Si Manong Rodney, hayon sa jeep, kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Mr. Tan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Pagpasensya na po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka ngang matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po? Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo naman magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Ano paki mo sa akin? Naku, sorry, miss, na-offend ata kita. Wala lang iyon. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pwes, hindi ako natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba kayo rito sa Maynila? Ang buhay na may buhay ang pinapakialaman ninyo? Kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang busted ka na, chismoso! Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko, ang nais ko ay malaman mo. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao, ipinahiya mo. Di bale sana kung walang nakaririnig, nandun pa naman yung guard. Tumigil ka nga riyan. Aya, ano ba ang ipinakain sa iyo ng pakialamerong iyon? At kibait-bait mo sa kanya. Huwag mong sabihin na may pagtingin ka sa lukong iyon. Wala! Kung may gusto man ako sa kanya,
Di naman ako papansinin noon. Ikaw ang gusto nun. Nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman yung tao at binata. Bagay kayo, dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mo ang pagmamahal ni Zosimo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo ako. Oops! Leona, anong nangyari sa'yo? Tulong! Guard! Di ko kaya! Matutumba kami! Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Zosimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at nandoon ako kasunod mo kung nagkataon sa lupa ka babagsak. Alam mo bang inadya talaga ito ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw bumagsak. Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng gusto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung mayroon pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo. Leona, pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyo, tao ka? At masama pala ang pakiramdam mo. Nagtrabaho ka pa? Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman akong pera doon. Sana, magpahinga ka naman. Baka ikaw naman ang mapano. Pwede naman na ang gatasan ni Bimbim. Si Dudong naman, kanin na ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako ko sa iyo, gagaling ako. Zosimo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin, gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dudong. At gusto mo pang makita na ikinakasal si Bibing. Pero bakit iniwan mo kami? Papaano na kami ng mga bata ngayong wala ka na? Zosimo! Leona, gaya mo rin akong byuda. Maliliit pa ang mga anak ko nang mamatay si Sir Yoko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mong ang Diyos na aking sinamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumalo si Nana Rosa. At totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon.
Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-ina at kailanman hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.